Hi everyone, kumusta po kayo uli? I hope nasa mabuti kayong kalagayan saan mang parte kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyo kung saan man kayong sulok ng mundo ngayon. So last time, ang pinakahuling video na ginawa ko ay yung tungkol sa naging gulo between Kim Chiu and her sister Lakambini Chiu. So nag-decide nga itong si Kim Chiu na mag-file ng kaso against her sister at yung kaso ay yung tinatawag nilang qualified theft. So December 2, nagsampa ng kaso itong si Kim Chiu sa prosecutor's office ng Quezon City. Pero it doesn't mean na talagang magsisimula na yung hearing dahil ito nga ay nasa early stage pa lang, meaning nasa prosecution pa lang. So hahanapan pa ito ngayon ng prosecutor's office kung meron na ba itong probable cause. Kapag nakitaan nila ito ng probable cause, dito na magsisimula yung kaso talaga. So sa ngayon wala pang balita kung ano nang naging desisyon ng prosecutor's office. Pero dahil nga dito sa, syempre isa itong high profile na case kasi alam natin sikat na sikat itong si Kim Chiu at talagang pinag-usapan itong gulong nangyari sa pamilya nila. So, sari-saring mga opinyon ang naglabasan. Merong ibang mga opinyon na narinig ko nanggaling mismo sa mga attorney, sa mga lawyer, sa isang lawyer actually, na kung saan sinasabi nga niya na itong kaso ni Kim Chiu laban sa kanyang ate ay civil liability lang ang magiging parusa nito. Kumbaga, walang magiging criminal liability dito, sila Kam Chiu, kung sakasakaling mapatunayan nga na totoo yung inaakusa sa kanya ni Kim Chiu. So, ibig sabihin nito, kapag wala siyang criminal liability, walang pagkakakulong na mangyayari. Civil liability, ibig sabihin nito, kailangan niya magbayad ng anumang danyos na sasabihin ng korte. Pero hindi siya makukulong. So, ito yung sinasabi ng isang attorney dahil daw meron tayong revised penal code na kung saan nakasaad daw dito sa Article 332 na sinasabi na yung mga ganitong kaso, lalong-lalo na kung ang involved dito ay asawa, kamag-anak, kapatid, lalong-lalo na o mga magulang, walang criminal liability na mangyayari. Pero meron naman naman nagsasabi na kung babasahin daw talaga yung Article 332, confined lang ito sa mga kasong simple theft. Kumbaga, yung mga maliitang pagnanakaw lang. Hindi siya tinatawag na qualified theft. Kasi pag sinabi natin qualified theft kasi, may kasama ditong tiwala. Kumbaga yung gumawa ng kasalanan sa iyo ay isang taong pinagkakatiwalaan mo ng malaki. Kumbaga nandun yung confidence mo, nandun yung trust mo. Kaya kadalasan nangyayari ito between halimbawa sa amo at saka sa kanyang kasambahay, sa manager ng opisina, sa magkakapatid. Halimbawa, ito yung matatawag natin, mako-consider natin qualified theft, lalo na kung yung amount ay malaki. Dito nga sa kaso ni Kim Chiu, sinasabi na hundreds of millions ang nawawala dito sa kanilang negosyo. So kumbaga, nung ni-research ko rin naman, sinasabi nga talaga na sa Article 332, this applies only to simple thefts. So kumbaga, dun lang sa mga simpleng pagnanakaw. Pero kung qualified theft, hindi covered ito ng 332. Dahil covered daw ito ng Article 310, itong qualified theft, na kung saan may criminal liability ang mapapatunayang nagkasala. So sinasabi rin kasi nitong lawyer na narinig ko sa isang vlog, sinasabi rin niya na parang mahihirapan daw si Kim Chiu na panagutin or ipakulong yung kanyang ate dahil nga dito sa Article 332 ng Revised Penal Code. Sinasabi rin kasi dito na kapag magkasama sa iisang bahay ang involved sa kaso, mas lalo daw na magiging malabo na magkaroon ng criminal liability yung kinakasuhan. Pero sabi ko nga kanina, based doon naman sa Article 310 ng Revised Penal Code ng Pilipinas, sinasabi doon na may criminal liability kapag ang kaso ay hindi simple theft kundi isang qualified theft. At ang posibleng hatol din nito ng pagkakakulong ay depende sa laki ng amount. So pwedeng 10 years or maximum of 20 years, depende kung gaano kalaki yung perang naiwaldas nung inaakusahan. So, parang magulo nga pa rin ito sa bagay. Antay na lang talaga natin kung anong magiging desisyon. Pero anyway, sa ngayon kasi nasa prosecutor's office pa lang ito, so hindi pa talaga siya isang kaso na kung saan magkakaroon na ng hearing. So, magdedepende ito sa mga evidences na ipapakita na isasubmit sa prosecutor's office ng both parties at doon magde-decide yung prosecutor kung may probable cause nga ba at kailangan nga talagang sampahan ng kaso itong sila Kam Chiu.
So ayon nga kay Kim Chiu, napakabigat nitong desisyong ginawa niya kasi noon pa alam natin kung fina-follow nyo yung magkapatid, talagang close na close sila. Kaya nga, ganun kalaki at buo yung tiwala ni Kim Chiu sa atin niya na naisama niya ito sa kanyang negosyo sa The Little House of Bunny na kung saan nagbebenta sila ng mga bags, mga leather goods yata ito ng mga bags. Tapos, so parang ang may pinakamalaking role, isa sa may pinakamalaking role sa kumpanyang ito, ayun ang kanyang ate na si Ate Lakab niya. Kaso nga lang dahil nga dito sa nangyari, in fact sabi nga ni Kim or sabi nga ng usap-usapan din sa labas na talagang sinubukan nilang ayusin ito kasi noong November 2025 daw yung huling pag-uusap nila na kung saan meron yata silang napagkasunduan na magkapatid. Kaso nga lang parang hindi pa rin talaga nasolusyonan dahil siguro sa laki ng damage na nangyari. So kumbaga para kay Kim, kailangan maisalba niya yung kumpanya na talagang pinaghirapan niyang ipundar, and at the same time, isalba niya dapat din yung kumpanya doon niya para awalang-alang sa mga empleyado niya. Kasi alam naman natin na kapag nagsara itong kumpanya, marami sa mga tauhan niya ang mawawalan. Lahat ng tauhan niya mawawalan ng trabaho. And nakakaawa rin ito na lalong-lalo na pinaghihirapan nila para mamuhay sila, makapamuhay sila. Tapos, sa isang iglap lang, mawawala yung negosyo dahil hindi naman sa hindi nila kagagawan or hindi naman dahil low quality yung bags nila, kung hindi dahil nawalan ito ng malaking pondo na sinasabi allegedly na iwinaldas sa casino ng ate ni Kim. So ayon nga sa statement na inilabas ni Kim, ginagawa niya ito for the sake of transparency, for the sake of responsibility, and for the sake of accountability. So kumbaga tama naman si Kim pagdating dito kasi kumbaga isipin natin, walang kamag-anak kapag ganito ang magiging kaso. Kumbaga ginawan ka ng hindi maganda, buo yung tiwala mo sa kanya, tapos nagawa niya pa rin itong mga ganitong pagwawaldas ng hindi niya pera, talagang masakit yun para sa isang Kim Chiu. Hindi lang para kay Kim Chiu, kung sa aking ginawa yun, malamang ganun din yung mararamdaman ko. And this is also to at least give her a lesson na mali yung ginawa nila. Kasi kumbaga hindi lang naman bigla-biglang nagsampa ng kaso sa Kim Chiu. So kumbaga siguro pinag-usapan din talaga ito ng pamilya nila. Kumbaga nagkaroon siguro sila ng closed door meeting para ayusin. Kaso talagang may mga bagay talaga na mahirap na maresolba pa. Lalong-lalo na kung ang involved dito ay napakalaking amount of money. So ito yung nangyari ngayon. So far wala pa namang desisyon yung prosecutor's office. But anytime soon, I'm sure maglalabas itong desisyon. Ngayon, kung sasabihin ng prosecutor's office na may probable cause at may karapatang magdemanda ito si Kim Chiu, walang magagawa itong sila Kambini Chiu kung hindi mag-comply sa utos ng korte. And hopefully, bago mangyari ang lahat, baka magkaroon pa ng chance ulit na makapag-usap sila at mag-ayos. So depende na ito kay Kim Chiu kung hanggang saan pa ang awa at pangunawa na meron siya. And this is all for now mga kaibigan. Maraming salamat ulit sa inyong oras, sa inyong time na ini-spend para mapanood man lang itong video ko. And I hope meron tayong natutunan dito na ang mga bagay na hindi maganda kahit pa sa isang tao na mahal natin, sa isang taong malapit na malapit tayo, kapag hindi maganda yung ginawa sa atin, talagang umaabot din talaga tayo sa sukdulan. Kumbaga napupuno rin tayo. At kailangan din natin turuan ng leksyon yung taong ito para hindi niya nagawin uli sa iba pa niyang mga kakilala. Hindi rin kasi maganda na kinukonsintin natin yung mali kahit pa kamag-anak natin ito. Pero kung nadadalanan sa pakiusap at mangangako naman na magbabago at talaga namang mapapatunayan na nagbago nga, okay lang magpatawad. Pero kung talagang tuloy-tuloy pa rin sa kanyang gawain na hindi maganda, kailangan na talaga siyang mabigyan ng leksyon. And once again, maraming salamat ulit sa inyo. Mag-ingat po kayo lagi.